Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kayo pong lahat ay wine-welcome namin dito sa Pambansang Dambana, lalo na po yung nanggaling sa iba't iba pang lugar, sa mga kalapit na probinsya at sa mga lalayong lugar katulad ng Mindanao and Visayan region. Welcome po sa mga miyembro ng Sumbatastic na naririto ngayon at isine-celebrate ang kanilang grupo bilang pagpupromote na rin ng kalusugan and at the same time ng kanilang samahan. At sa inyong lahat na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, sa lahat ng mga may sakit na palaging sumasama sa atin, kayo pong lahat ay ating ipinagdadasal at ating ding ipinagdadasal yung mga mahal natin sa buhay na nandyan sa Amerika, La Rosa family, Andal Oblea family sa New York, ganoon din po Salazar, Olgado, Martinez, Andal, dyan sa LA, and dyan po sa Florida, Rocafort kaibigan family, na lahat sila ay ating inaalala sa misang ito. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong alalahanin ang ating mga nagawang pagkukulang sa maraming beses na tayo'y umasa lang sa biyaya ng Diyos at hindi tayo kumilos para maging totoo itong biyayang ito na hinihingi natin sa ating buhay na siyang nagdala sa atin sa pagkakasala sa maraming beses na tayo ay nawala ng pananampalataya at naging matigas ang ating puso para sundin ang kalooban ng Diyos. Pagsisihan natin ang lahat ng mga ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel.
May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan, sinasabi niyang kayo mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka na manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac, dahil diyan Amasiyas. Ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatiin ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi.
Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung minsan, at sana ngay minsan lamang, may mga paniniwala tayo hinggil sa ating pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko na hindi malinaw sa atin. Kaya nagiging subject siya ng misinterpretation and misconception. Halimbawa, at sana ngay hindi marami, ang understanding natin kapag ka nagdasal at naniwala, kapag nakapagdasal tayo at naniwala, darating na sa atin ang biyaya. Automatic. Mag-iintay na lang tayo. Pero yung gayong pangunawa ay hindi o kulang pag inilapat natin sa mabuting balita yung pagninilay natin hinggil sa katotohanan yan. Ang pananampalataya sa Diyos para siya'y maging mabunga sa buhay natin ay hindi lamang Diyos ang kikilos. Kasama tayo doon. Kaya nga may kasabihan na, God helps those who help themselves. Kapag kaayaw mong tulungan ang sarili mo, paano magtatrabaho ang biyaya ng Diyos? Halimbawa, dasal ka ng dasal, na Lord, sana naman po, pagdating ng blood chem ko ay maayos na ang aking blood cholesterol. Sana po maayos na ang aking diabetes. Sana po maayos na yung aking fatty liver. Ay tingnan mo naman ang kinakain mo araw-araw. Litson, cake, attend ka ng party dito, attend ka ng party doon. Kung kumain ka ng kanin sa buong maghapon, sang kaldero, ay paano bababa ang sugar mo niyan? Tas dasal ka lang ng dasal na sana'y okay ang health mo. Ay talagang hindi magtatrabaho ang biyaya ng Diyos. Nandun na ang biyaya ng Diyos. Ay pero ayaw nating makikioperate. Kaya God helps those who help themselves. Ang sabi mo, Lord, sana mapatawad ko na ang aking bianang napakasungit o ang aking anak na napakatigas ng ulo. Ay lagi mo namang binabalikan yung inyong pinag-awayan ay talagang hindi ka makakapagpatawad. At gusto mong binabalikan kung paano ka sinaktan. Kaya tuwing babalikan mo sa isip yon, ay di ikaw naman ay nag-aalsa ang galit, hina-high blood ka. Pero hinihingi mo sa Diyos na ikay makapagpatawad. Ay paano ko makakapagpatawad? Ay lagi mong binabalikan yung bagay na nakasugat sa iyo. Hindi ka makaka-move on. Kasi ayaw mong tulungan ang iyong sarili. Pero nananampalataya ka, nahingi ka ng biyaya at sinasabi mong makapagpatawad ka sana. Hindi ba? Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi one way lang. Two way po yan. At para magtrabaho sa buhay natin, kailangan ng kooperasyon natin. Sabi mo, Lord, sana maging faithful na ako sa asawa ko. Hindi po ako yun, wala po akong asawa. Sana malampasan ko na ang tukso na makatingin sa mga legs ng nakakasabay ko sa sasakyan. O yung mga nasa unahan ko. No? Ay pero a night before, anong ginawa mo? Nanood ka ng malalaswang panoorin. Di ba? Tas nahingi ka ng biyaya. Yun yung, kung tawagin ay faith divide. Hindi pwedeng magkaroon ng dichotomy
yung buhay natin bilang nananampalataya, yung nararamdaman natin at yung ginagawa natin. Dapat magkasama yan. Tingnan nyo sa mabuting balita. Nagpagaling ang ating Panginoong Hesus ng isang paralitiko. Pero hindi niya binuhat. Hindi niya in-uplift. Ang sabi niya, tumindig ka. Dalhin mo ang iyo. At yun nga ang ginawa ng paralitiko. Nandun ang biyaya ng Diyos. Pero hinayaan niya na may gawin ang taong ito para matulungan niya ang kanyang sarili. And that is our faith. Na marami ang hindi naintindihan or misconception. Or, I would say, marami ang kulang ang pangunawa. Sinasabi nyo, wino-worship ninyo ang Panginoon, si Jesus lamang. Sa banal na Eucharistia, hingi tayo ng biyaya, Lord, sana naman makaipon na kami para hindi kami kapusin sa aming pangangailangan. Ay, panay naman ang shopping mo at panay ang gamit mo ng credit card mo kahit hindi mo naman kailangan. Ay, nandiyan ang biyaya, tinulungan ka na ng Diyos. Ay, pero ang iyo namang discipline, pag nakakita ng sale, bili ng bili kahit hindi kailangan, ay talaga mauubos ang pera mo niyan. Ganon. Ganon ang pananampalataya natin, mga kapatid. Kailangan nating tulungan ang ating sarili para ang biyaya ng Diyos at ang pananampalataya natin maging buhay sa buhay natin. Hindi pwedeng Diyos lang. At walang magagawa ang Diyos kapag hindi tayo nakipag-cooperate sa Kanya sapagkat inirespeto niya ang ating kalayaan. Kung gusto mong gumaling sa iyong sakit, type 2 diabetes, wag ko kumain araw-araw ng ice cream. Bawasan mo ang pag-inom ng soft drinks. No? Bawasan mo ang pag-inom ng mga juices. You drink healthy water. Bawasan mo din ang pag-intake ng carbohydrates. Kung araw-araw kayo nagsasansribal, ano na lang, saging na lang. Labo nyo ang saging, kain ng gulay, o healthy pa. Ayan, siguradong bababa ang diabetes mo niyan. Di mo na kailangan ng doktor. Kailangan ay discipline and cooperation with the grace of God. Sinasabi mo na, Lord, sana mapatawad ko na ang aking asawa. Ay lagi mo namang inaalaalang siya inangaliwa sa iyo. Hindi mo mapapatawad yan kapag yan ay binalikan mo ng binalikan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang utos kay Amos. Ang sabi niya ng Diyos ay, makinig ka, pakinggan mo ako. At hindi sapat lang yung pakikinig. Isinabuhay ni Amos ang kanyang pagiging tunay na propeta. At ganun din, mga kapatid, ang pagtawag sa atin. Ang pananampalataya, para maging totoo sa buhay natin, ay kailangan ng ating kooperasyon. Huwag kayong umasa na kayo'y magkakapera sa pananalangin lamang. Pag hindi kayo lumabas ng inyong bahay, at hindi kayo gumawa ng paraan para kayo'y kumita, ay hindi darating ang biyaya. Tandaan niyo si Huwang Tamad na nakangangalaang, inaantay na pumatak ang prutas sa kanyang bibig. Marami sa ating nananampalataya ay ganyan. Papatak din naman yan after 1 year. No? Pero mas mapapadali sana at mas madaling mapagyayaman at tutugon ng Diyos kung tayo'y makikitulong sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng nananampalataya, mga kapatid. God helps those who help themselves. At yan ang habong iniiwan sa atin ngayong umagang ito. I-correct natin ang mga misconception and misunderstanding natin about our faith. Lalo na
pagdating dyan sa biyaya ng Diyos. Nandyan na yan. Ang biyaya ay nandyan lamang. Ibinigay na sa atin ng Diyos. Ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. Ang kailangan lang ay pagtrabahuhan natin para ito'y maging totoo at matulungan tayo ng Diyos sa araw-araw nating hinihingi. At sa pamamagitan nito'y mapalago ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa kung may mga pagkakataon na tila baga matagal ang sagot ng Diyos. Baka kulang lang tayo sa pagkilos o baka kulang lang tayo sa kooperasyon sa Kanya. Ngayong umagang ito, ituwid natin ang mga mali nating pangunawa hinggil sa ating pananampalataya. Kailangan nating kumilos upang ito'y maging totoo sa buhay natin. Sabi nga ni St. James, faith without work is dead. Para po sa mga gahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa aking pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbukod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.